ba ang tamang oras ng mga bangag? So every minute is tamang oras sa kanila para sirain actually ang Vice President Inday Sara, ang kanyang pamilya at ang bawat Pilipino. Ngayon, kailan yung tamang oras? Every minute. Okay? Every second gusto nilang sirain, di ba? Kaya sabi ni Justice Lonen, may tamang pamamaraan upang gawing tama at sa tamang oras. Tama ba? This is, sabi niya, this is what the rule of the rule, teka, po ng mata ko. This is what the rule of just law means. Okay? This is what fairness or due process of law means. Di ba? Ibig sabihin, ang sinasabi niyang rule of law, di ba? Or just law, ito yung tamang pagbibigay ng katarungan, ng tamang proseso, kahit na ito ay impeachment pa, di ba, na ginagawa nga ito kay Inday Sara. Okay? Sabi niya, ba't ba lumabo na ng gusto mata ko? This is what fairness or due process of law means, even for impeachment. The impeachment process is primarily a legal and constitutional procedure, but with political characteristic. Kasi political in nature, di ba? Pinapaliwanag yan ng mga abogado na ang pag-i-impeach talaga kay Inday Sara at sa katulad dito kay Trump, di ba? Nung siya din ay tinatry na impeach, ay talagang what? Ito ay talagang politika. Ngayon, mga palangga, ang sabi dito, asa kayo? Sabi pa, it may be sui generis. Ang ibig sabihin ng tawag dito sui generis ba? Kakaiba. Sui generis, but it's not a purely political proceeding. This means that the Bill of Rights, especially the due process clause and the right to speedy disposition of cases, applies to the entire impeachment process. Ibig sabihin, kahit ito ay talagang kakaibang proseso dahil nga ito ay political in characteristic, sabi niya ni Justice Leonen, mga palangga, may karapatan, okay, ang ginigipit. Katulad ni Inday Sara na dumaan sa tamang proseso. Tama ba? Tama ba yung translation natin? Ibig sabihin, mga palangga, hindi po pwede yung ginigiit ngayon ng mga bangang ni Tambaluslos, ni Martin Romualdez, na sinasabi niya na mag-a-appeal sila. Nasa kaya na wala kayo? Magmo-motion sila, ganyan-ganyan, chucho-chucho, si Risa Tanas, naglawala, si Delima, lahat sila, si Tito Soto, si Erwin Tulfo, dapat sinasabi nila yung mga nagdasal na mga yawa, di ba? Yung mga nagdasal na mga yawa, na mga nagparaparada pa sila, di ba? Doon sa yung mga dokumento na na final nila yung articles of impeachment nga. So ibig sabihin, mga kababayan, kasi ang press release nila kailangan itong impeachment na ito para mapanagot si Sara, maganda daw yung layunin nila para malaman ng taong bayan na si Sara ay may kasalanan, ganyan-ganyan. Kaya nga sinabi kanina ni Justice Leonen, the end does not justify the means. Na ibig sabihin, yung press release nga nila na maganda yung layunin nila, chucho, pero kung mali, yung mali yung pagpupush nila, okay? Dito sa impeachment na to, dahil talagang sobra to the highest level ng pamumulitika at paggigipit talaga ng mga bangag na ito. Kaya hindi pwede ito, mga kababayan. Sabi ng Supreme Court, okay, yung ginagawa nila, kasi ito paghihiganti nila kay Sara, na wala namang ginawa si Sara Duterte sa kanila. Paghihiganti ito ni Bangag, ni Tambaluslos, ni Risa Tanas, dahil nga, babalik na naman tayo, na in-expose ni Pangulong Duterte na si Marcos Jr. ay addictus benedictus. Kahit pa anong sabihin nila na motion sila na mayroong mayroong co-equal branch ang Senate o ang House of ang Congress at ang Supreme Court, mas mataas pa rin, 'di ba? Ang Korte Suprema, kaya nga 'di ba sabi nga nila na umaasa sila sa Supreme Court na magdesisyon ng tama.
Kasi ang Supreme Court ang pinakamataas, mga palangga, di ba? Ngayon, kahit na yung mga pinapakatalang ebidensya, mga pikenis na mga ebidensya, fake love, mga fake at iba dyan, gawa-gawa. Okay? Gawa-gawa. Okay. Gawa-gawa nito, mga bangag na itong gobyernong ito. Hi Z, how are you? Gawa ng mga bangag-bangag na ito, hindi pwedeng, what? Hindi pwedeng, ano tawag dito? Hindi pwedeng, hindi pwedeng payagan ang mga hinayupak na to kahit na gumastos ang mga bangag sa trolls nila, sa social media, sa mga media nila, na para i-paint na masama si Sara Duterte. Itong si Riza Tanas, yung mga dilawan na tahimik sa isyo ng Tantoco case. Okay? Sa pagkamatay ni Tantoco, na asawa ni Dina Arroyo na umami na siya'y addictus benedictus at suminghot dito sa Beverly Hills. At ito ay appointee ni Bangag, isa lamang palatandaan na nagkakampi-kampi na nga yung mga hinayupak na ito laban sa mga Duterte. Dahil kung para sa batas, para sa katotohanan, para sa Pilipino, si Riza Tanas, si Soto, lahat ng mga pukinang inang yan, dapat nag-react din sila dito at mag-open ng investigation dito sa namatay na si Tantoco, dahil nga ulit-ulitin natin, binitbit ni Liza Tanas, si Paulo Tantoco, si Dina Arroyo, nagamit ang pera ng bayan, mga jutang dyan na kayo. Pero wala kayong ginawa kundi si Sara ang inyong pinagpupunteryahan dahil kalaban sa politika. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. Kaya, sabi nga natin, panalo naman tayo talaga. At kahit magyaw-yaw yan, kahit maglupasay ang mga yawa na yan, hindi na yan, kahit ano yung mga motion na yan, it's all about, optics, propaganda, talagang panira kay Inday Sara, pero nagdesisyon na po ang Korte Suprema, kaya naman, mag-party ulit tayo mamaya, di ba? Mag-party tayo ng bonggang-bongga, mga kababayan. So ngayon, mga palangga, ito si Tito Soto. Okay? Well, ang nakakaloka dito sa mga to, talagang gusto nilang lapastanganin ng batas. Uy, si Tito Soto, nung lumalaban kami ni Bangag Jr. at ni Liza Tanas, ipapakita akong sa inyo message. Doon sa electoral protest, kinakausap yan ni Bangag, kinakausap yan ni Liza Tanas si Tito Soto. Kumusta na pangalan Tito Soto yung taga Las Vegas na girl na Lou? Nagkikita pa ba kayo? Tito Soto, nagkikita pa ba kayo nung girl na Lou sa Las Vegas? Kumusta na yung girl na Lou? Are you still in good spirits? Sabi nga ni Kaufman. Yeah, are you still in good spirits? Anyway, mga kababayan, I'll show you something, darling. Okay? Here we go. At napaos na naman ako kasi sigaw ako ng sigaw eh. Kaya lagi akong paos. Para akong katutuli lang. Alright, here we go. Okay? Okay. Kita niyo to ha. Ito yung conversation namin ni Liza Tanas, January 28, 2021. Pakita ko lang sa inyo. I hope makita na. Kita niyo yan. Oops. Shit. Okay. Liza Tanas. Ayan, nakita niyo. Ayan. Basahin ko na lang yan. Anyway, andito pa yung conversation namin ni Liza Tanas. Ikinokonek ko lang na magkakasabot ng mga putang inang ito. Si Liza Tanas, okay? Alright, nag-uusap kami, sabi niya, sending you some info of what transpired during the today's Senate hearing on electoral reforms. Teka, papakita ko to Happy host my day. May mga message ni Liza Tanas sa akin noong unang panahon, yung mga kaputahan niya. Mga ganyan pa, heart pa. But anyway, we talk about electoral protest nung time na si Pangulong Duterte pa, dahil inilalaban nga namin na si Bangag
ay dinaya ni Leni Robredo. Remember that? Kaya nga, di ba, kasama si Atty. Glenn Chong, pinag-uusapan namin na pag dumating ang panahon, push namin na magkaroon ng electoral reform. Okay? So during that time, binabalik ko lang kayo sa panahon kung saan ay katuwang ako ng mga bangag na ito para igiit itong hybrid election. Okay? Sabi dito ni Zatanas, may sinend siya about yung ito, about sa Senate hearing. Huwag natin basahin yun. Sabi niya, sending you some info regarding what transpired during the today's Senate hearing on electoral reforms. How can we drum up support kaya for hybrid elections? Bigyan niyo, yung hayop na lisang yan. Okay? Ngayon, mga kababayan, ito, sabi niya, kita niyo ba yan? Malabo. Basta yun ang message niya. Ngayon, mga kababayan, yung message na yon, sabi dito sa group chat nila, ang kasama dito si Arfa, hindi ko alam si Arfa, si Bettina, si Bonget. Yan yung mga tekis niya. Siguro alam niya Atty. Glenn Chong yan. Yan o. Ngayon, sabi dito, sabi ni Jeff D, hi team, I already told Tito Sen that Comelec gave an ultimatum for February 15. Last week sa aming convo, he was saying, referring to Tito Soto, help from cause-oriented groups is welcome and needed. I think he thinks we're losing the media debates. So sinasabi daw ni Tito Soto na kailangan yung mga advocates siguro like yung mga nag-advocate sa electoral reforms nga, yung mga lumalaban dati. So yun daw ang advice niya, yun na ba ang sabi ni Tito Soto? With Comelec leading the argument that it's more costly and that they don't have enough time to implement it. Okay? Yun ang nakalagay sa kanilang convo. Sinento sa akin ni Lisa Tanas. Sabi niya sa akin, this is what Tito Sen said about the hybrid election. Atin-atin lang to, ha? Okay? Yan, no? Atin-atin lang, Kay. Ayan, no? Atin-atin lang. Ayan, no? Sabi niya, is that atin-atin lang? Ayan, no? Atin-atin lang, Kay. Nakita nyo? Yan, nababasa nyo, di ba? So, bakit ko ito pinapakita? Alam ko na si Tito Soto ay in collusion o in cahoots with what? The Bangags. Kaya naman, pinagtutulungan nila si Inday Sara. Kaya naman, mga kababayan, pinupush niyan, kunyari ni Tito Soto, i-appoint yung anak niya, di ba, sa MTRCB? What do you expect? Pinapakita ko lang sa iyo, yung putang inang Lisa Tanas na yan. Demonyo yan. Okay? Nagdesisyon na yung Korte Suprema. Ano pang kaputaan ang ginagawa nila? Di ba? Ano pa? Bakit lahat sila kilos talaga laban kay Inday Sara? Sinasabi kasi nila, sa 1987 Constitution, dapat yung Senate ang may kapangyarihan na mag-try o, mag-proseso ng impeachment na yan. Kaya dapat, sundin din, may kapangyarihan din ang Senate, para ilitisin si Sara Duterte, chuchu-chuchu. Kung di ba naman kabubuhan, hindi tanggalin nyo na yung Korte Suprema na yan. Diba? Tanggalin na nila yan. Ayaw nila makinig sa Supreme Court. Although yung iba naman dyan, kasi syempre, may hindi rin, wala natin pag-usapan ng ibang justice na yan. Now what? Masabi daw, hindi daw tama yung ginawa ng Supreme Court, kasi ito ay kapangyarihan ng Senado, putang ina.